Maagang umaga ng tagsibol, ngunit isang matinding bagyo ang bumalot sa Luke. Mababa ang visibility sa tawiran ng Sunshine Skyway Bridge. Hindi alam ng mga driver na wala ng tulay sa harap nila, kundi bangin at malalim na asul na dagat lamang. Ang Florida ay dinarayo tuwing tagsibol dahil sa magandang panahon at araw na umakit ng milyon-milyong turista sa US. Gayunpaman, ngayon, ika-9 ng Mayo, 1980 ay kakaiba. Makapal na hamog ang bumalot sa Tampa Bay at sa daan ng dagat mula Golpo ng Mexico papuntang daungan ng Tampa Bay. Alam ni Kapitan John Laro, namumuno ng barkong Summit Venture Carrier, na dapat siyang mag-ingat sa pagmamanobra sa Luke kapag masama ang panahon. Papunta sa daungan, dumaan siya sa ilalim ng Sunshine Skyway Bridge. Dahil may barkong paparating mula sa kabila, naging mas maingat siya. Biglang dumaan ang malakas na hangin sa Luke. Halos hindi na makita ni Laro ang harap at nagulo na ang radar niya. Mas mabuting ihinto niya ang barko. Mas madaling sabihin kaysa gawin dahil nilalaro ng hangin ang kanyang barko. Pagkatapos, nabangga niya ito, isa sa mga haligi ng Skyway Bridge. Sa pilot house, napanood na lang ni John Laro ang pagbagsak ng tubig. May paparating na trahedya. Mayaman sa karanasan si John Laro bilang piloto, naglayag siya ng iba't ibang sasakyang pandagat mula Japan at Europa patungong South Africa. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya bilang Deputy Harbor Pilot at ilang araw na lang ay magiging kapitan na siya ng barko. Trabaho niya ang ligtas na paghatid ng mga barko mula Golpo ng Mexico papuntang Tampa Bay. Pagsapit ng araw ng sakuna, mahigit 800 beses na niyang naisagawa ang prosesong yon. Kabisado niya ang bay na parang likod ng kanyang kamay, pero alam din niyang delikado ito, lalo na kapag masama ang panahon. Sa umaga ng sakuna, manipis lang ang hamog na bumabalot sa bay. Noong 6:30 ng umaga, huminto ang barkong pangkargang rehistradong Iberia na Summit Venture sa Egmont Key para isakay si Laro. Pagkatapos kuning ang kontrol ng barko, itinimon ni Laro ang barko papunta sa Skyway Bridge. Sa kasamaang palad, lalo pang lumapot ang hamog at nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa bahaging ito ng Luke, kung saan mababaw ang tubig, maaring maging mahirap ang pagmaneho ng ganito kalaking barko kapag masama ang panahon. Dahil may isa pang barkong tanker pure oil na umalis din at papunta sa tulay, mas naging maingat si Laro. Habang papalapit siya sa tulay mula kanluran bandang 7:18 ng umaga, nagsimulang bumuhos ang mas malakas na ulan. Dahil patuloy na lumalakas ang ulan, binawasan ni Laro ang bilis mula 12 milya bawat oras hanggang 6 na milya bawat oras lamang. 350 yarda mula sa mga gabay na boya na gumagabay sa paglalayag papunta sa pangunahing span ng tulay, biglang bumuhos ang malakas na ulan at sinunda ng malalakas na hangin na tumama sa barko. Bumaba sa halos 500 talampakan ng visibility at dito na rin nagkaaberya ang radar. Dahil hindi niya makita ang mga boya, nagpadala si Laro ng 2 tagamasid sa unahan ng barko. Noong 7:28 ng umaga, may tagamasid na nakakita sa Southern Buoy 2A sa kaliwang bahagi ng barko. Ibig sabihin, ang Summit Venture ay nasa timog ng inaasahang ruta. Sa kabutihang palad, hindi naman ito kalakihan. Siguradong mula sa timog silangan ang hangin at pabor sa kanya, lumiko pakaliwa si Laro para maibalik ang barko sa tamang ruta. Sa kamalasan niya, biglang nagiba ang hangin at umihip mula hilagang silangan. Sa halip na makabalik sa tamang ruta, lalo pang napapalayo ang barko rito. Mas malala pa, si Laro ay lubos na walang kamalay-malay tungkol dito. Alas 7:32 ng umaga, napansin niya ang isa sa mga haligi ng tulay sa kanyang kanang bahagi. Malapit na niyang mabangga ito. Kahit nagulat sa haligi, nanatiling kalmado si Laro. Inutusan niyang ibaba ang mga angkla at patrasin ang makina para ihinto ang barko. Kahit mabagal na ang takbo niya, hindi pa rin niya ito napahinto. Sobrang lakas ng hangin na umiihip mula sa hilagang kanluran. Dahil walang laman ang barko at mataas ang lutang nito sa tubig, dumiretso lang ito at dumulas papunta sa Anchor Arm Pier 2S ng southbound span ng tulay bandang 7:33 ng umaga. Agad na bumagsak ang pangalawang haliging suporta ng mabangga, dahilan para bumagsak sa dagat ang 1,297 talampakang bahagi ng pangunahing span ng tulay.
Alam ni Lero ang panganib ng sitwasyon, kaya agad siyang nagradyo sa Coast Guard at humingi ng saklolo. Emerhensya, dalhin ang lahat ng tagamikang pang-emerhensya sa Skyway Bridge. May barkong bumangga rito. Buong 7 Skyway Bridge, dalhin ang lahat ng kagamitang pang-emerhensya doon. Malaking emerhensya ito. Itikal ang trapiko sa Skyway Bridge. Imposibleng mapatigil agad ang trapiko sa 14 milyang ruta sa pagitan ng dalawang tol, lalo na sa oras ng umaga na dagsa ang mga sasakyan. Sa oras ng banggaan, dahan-dahang sasakyan pa ang nasa tulay. Kasama sa mga iyon si Wesley McIntyre, retiradong driver na part-time nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan. Habang umaayat siya sa tulay papunta sa gitnang bahagi, naramdaman niyang umaalon ang kanyang Ford Courier pickup pataas at pababa. Akala ng lalaki na hangin lang ang gumagalaw sa tulay. Dahil sa fog at malakas na ulan, hindi niya napansin na gumuho na ang tulay sa harap niya. Bigla na lang bumagsak ang kanyang pickup. Nagulat si McIntyre at inapakan ng preno, pero nasa ere na siya. Hindi niya agad namalayan na nahulog na ang sasakyan mula sa deck ng barko at tumalbog sa tubig. Nang nagsimulang lumubog at mapuno ng tubig ang sasakyan, saka lang natauhan si McIntyre. Pinilit niyang buksan ang pinto at lumabas sa lumulubog na sasakyan. Buti na lang marunong lumangoy si McIntyre dahil sa Navy training, kaya lumangoy siya ng buong lakas hanggang makaabot siya sa ibabaw ng tubig. Hingal na hingal siya na makita ng driver na nawawala ang pangunahing bahagi ng tulay. Isang dilaw na Buick sedan lang ang nakatayo sa gilid ng gumuhong tulay. Tunay na isang himala na nakaligtas siya sa pagbagsak mula sa 100 at 50 talampakan sa kasamaang palad. Siya lang ang nakaligtas sa 36 na tao na nahulog mula sa tulay. Kasama ng kanyang pick-up, nadamay ng gumuhong istruktura ang 5 pang kotse, isang truck at isang Greyhound bus na may 23 pasahero sa loob. Matapos magtagal sa tubig habang nakakapit sa bakal, nailigtas si Wesley McIntyre ng crew ng Sam Adventure, ang barkong dahilan ng kanyang sitwasyon. Nasa dilaw na kotse sa tulay sina Richard Hornbuckle at 3 niyang kaibigan. Nang makita niyang kulang ang tulay sa unahan, agad niyang inapakan ng preno. Nagawa niyang ihinto ang kanyang kotse sa isang pahilis na bahagi ng tulay, 14 na pulgada na lang ang layo mula sa gilid. Malapit na silang mamatay. Habang tumatakbo pa ang makina, bumaba sila ng kotse at tumakbo sa ligtas na lugar. Pagkaraan ng pagbagsak, humupa ang bagyo kaya nakapasok ang mga bangkang pang-rescue. Unang dumating ang Marine Rescue Team ng Eckhart College. Walang saysay ang kanilang pagsisikap dahil wala ng mga nakaligtas na maaari pang sagipin. Bangkay na lang ang nakuha nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang Coast Guard pati na ang pulisya at iba pang mga sasakyang pang-rescue. Pagdating nila, tapos na ang lahat. Wala na silang nagawa, kundi pagmasdan ang nangyari at magtaka kung paano ito nauwi sa ganito. Dinisenyo ang mga tulay para kayanin ang banggaan ng barko, hindi ba? Ang Skyway Bridge ay binuksan para sa trapiko noong Setyembre 6, 1954 na pumalit sa ferry na tumatawid sa Tampa Bay mula Point Panelas papuntang Piney Point. Ang tulay ay may 2 deck truss span sa magkabilang gilid at isang steel cantilever span sa gitna. Ang konstruksyon ay may habang 4.2 milya at sinusuportahan ng mga konkretong haligi na inilagay bawat 135 talampakan ang pagitan maliban sa pangunahing span kung saan ang mga haligi ay inilagay sa layo na 864 talampakan. Sa magkabilang dulo ng tulay, isang mahabang mababang deck span ang nag-uugnay nito sa mga baybayin ng Tampa Bay. Ang haba ng buong proyekto ay 14 na milya. Noong 1969 nagsimula ang konstruksyon ng kakambal na tulay sa tabi mismo ng kasalukuyang tulay. Binuksan sa trapiko noong 1971 at 71 ang bagong tulay ay nakalaan sana para sa mga sasakyang patungong timog, habang ang luma naman ay para sa mga sasakyang patungong hilaga. Ang patayong clearance ng pangunahing bahagi ng tulay ay 155 talampakan at ang pahalang na clearance ay 880 talampakan. Ang ilalim ng dagat sa ilalim nito ay hinukay hanggang sa lalim na 35 talampakan kaya't napapadaan ang pinakamalalaking barko sa daanan ng barko. Malalaking konkretong haligi ang sumusuporta sa pangunahing span ng tulay at dinisenyo para kayanin ang banggaan ng malalaking barko. Naglagay ng konkretong harang para dagdag proteksyon. Sa kabuuan, mahirap matamaan o pabagsakin ng barko ang gitnang haligi.
Dapat sana isinama ng mga nagbisenya ng tulay ang posibilidad na may barkong dadaan sa labas ng pangunahing daanan ng mga barko tulad ng nangyari kay Sumad Venture. Ang barko ay bumangga hindi sa pangunahing haligi ng tulay kundi sa katabing anchor arm, ang Pier 2S. Walang fenders ang pier at mas mahina ang pagkakagawa nito, kaya't nawasak ito dahil sa banggaan. Nagbibigay ng suporta sa gilid na deck truss span at sa anchor arm span, mahalaga ang pier para sa katatagan ng buong estruktura. Nang bumagsak ito, nadamay at nahila pababa ang buong bahagi ng tulay na sinusuportahan ito. Natukoy ng National Transportation Board na ang gilid na panangga at unahang kubyerta ng Sumad Venture ang unang tumama sa pier bago ang ibabang unahan nito sa crash wall. Ang mga crash wall ay itinayo sa base ng pier at mas malaki at mas matibay kaysa sa pier mismo. Tungkulin nila ang sumalo ng tama para sa pier. Kung ang crash wall sa Pier 2S ay mas malaki-laki, ito sana ang sumalo sa unang tama ng barko, sumipsip ng lakas ng tama at inilihis ang barko para hindi tumama ang bulwark at forecastle nito sa pier. Nalaman ng mga investigador na walang failure detection at warning system ang tulay na nakadagdag sa nakamamatay na kinahinatnan ng trahedya. Nang bumagsak ang bahagi ng tulay, ang bus at 4 na sedan ay medyo malayo pa rito. Kung naikabit at na-activate ang warning system, nabisuhan sana ang mga driver sa panganib. Dahil sa malakas na ulan, hindi nila napansin ang nawawalang bahagi ng tulay at dumiretso sila sa kanilang kamatayan. Sa dulo, tinukoy ng pag-aaral ng National Transportation Board na ang matinding bagyo ang pangunahing dahilan ng trahedya. Ang squall o ang biglaang paglakas ng hangin na tumagal ng ilang minuto ang naging sanhi ng aksidente. Si John Laro, nasa timon ng Sumad Venture, ay isinasaalang-alang ang hangin mula Timog Silangan habang sinusubukang ibalik ang barko sa pangunahing ruta ng mga barko. Biglang nagbago ang direksyon ng hangin dahil sa squall at umihip mula Hilagang Silangan kaya't itinulak ang barko diretso sa Anchor Arm Pier. Sa ganitong sitwasyon, wala nang magagawa si Laro tungkol dito. Sa botong 3-2, napagpasyahan ng National Transportation Safety Board na bagay lamang responsabel ang kapitan sa aksidente. Ayon sa tagapangulo ng Lupon, kumilos siya ng makatuwiran sa sitwasyong kinasadlakan niya. Sa konklusyon ng pag-aaral, nagbigay ang NTSB ng mga rekomendasyon sa Federal Highway Administration tungkol sa pagbuo ng pamantayan para sa disenyo, pagganap, at pag-install ng mga sistema ng pagtukoy at babala sa pagkabigo ng tulay. Kasama ang Coast Guard, inatasan ng Federal Highway Administration na tukuyin kung aling tulay sa Estados Unidos ang kulang sa proteksyon sa pier at gumawa ng pamantayan para sa disenyo nito. Matapos bumagsak, isinara ang southbound span ng tulay at inilipat ang trapiko sa ilalim ng lumang span. Nagsimula ang konstruksyon ng bagong pamalit na tulay noong 1983. Ito ay binuksan noong Abril 30, 1987. Binubuo ng magkaparis na mahahabang beam bridge na may gitnang Cabo State Bridge. Ang bagong Sunshine Skyway Bridge ay lubos na naiba sa naunang tulay nito. Ang pangunahing bahagi ng tulay ay may lapad na 1,000 at 200 talampakan na may patayong clearance na 180 talampakan. Ang lumang tulay ay pinanatiling buo ang mga daanan at ginawang fishing pier. Ang huling taong dumaan sa tulay bago ito gibain ay si Wesley McIntyre kasama ang kanyang asawa. Sa tuktok ng pangunahing bahagi ng tulay, naghulog sila ng 35 puting carnation sa tubig bilang pag-alala sa mga taong nasawi sa trahedya ng Skyway Bridge noong 1980. Panurin mo ang episode na ito sa susunod kung nainteresan mo ang video na ito. Like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.